Magandang araw. Sa video na ito, sasagutin natin ang isang mahalagang tanong. Paano kung walang nakalagay na beneficiary sa SSS? Sino ang makakatanggap ng SSS benefit? Marami pa ring miyembro ng SSS ang walang updated beneficiary records. Kaya mahalagang malaman kung sino ang may karapatan sa mga benepisyo kapag may nangyaring hindi inaasahan. Maraming miyembro ang nagtatanong, paano kung walang beneficiary na nakalagay sa SSS? Ang magandang balita ay hindi nawawala ang SSS death benefit at funeral benefit basta may qualified claimant at kumpletong requirements. May sinusunod lamang na hierarchy o pagkasunod-sunod ang SSS sa pagtukoy kung sino ang karapat dapat makatanggap ng benepisyo. Napakahalaga ng beneficiary dahil ito ang nagsisilbing gabay ng SSS kung sino ang dapat makatanggap ng benepisyo. Kapag updated ang beneficiary information mo, mas mabilis ang proseso ng claim, mas kaunti ang requirements, mas mababa ang posibilidad ng family disputes, at mas sigurado kang mapupunta ang benepisyo sa taong gusto mong makatanggap nito. Ang priority number one ay ang legal spouse and children. Ang unang may karapatan sa SSS death benefit ay ang legal spouse at qualified dependent children. Kasama rito ang legal husband o legal wife. Para naman sa mga anak, dapat sila ay below 21 years old, walang asawa, at hindi pa nagtatrabaho. Sila ang pangunahing beneficiaries ng SSS. Priority number two, parents. Kung walang legal spouse at walang qualified dependent children, ang susunod na maaaring makatanggap ng benepisyo ay ang mga magulang ng namatay na miyembro. Kailangan patunayan ng mga magulang ang kanilang relasyon sa miyembro gamit ang mga kinakailangan dokumento tulad ng birth certificates at valid IDs. Priority number three, designated beneficiary. Kung wala ng primary at secondary beneficiaries, susunod naman ang designated beneficiary. Ito ay ang taong mismong itinalaga ng miyembro habang siya ay buhay pa. Maaring kapatid, apo, kamag-anak o ibang taong pinili ng miyembro. Kaya mahalagang i-update ang beneficiary records upang maiwasan ng komplikasyon sa hinaharap. Priority for legal heirs. Kung wala ng legal spouse, dependent children, magulang at designated beneficiary, saka lamang papasok ang legal heirs. Sa puntong ito, susundin na ang batas ng Pilipinas upang matukoy kung sino ang legal na tagapagmana ng namatay na miyembro. Hindi ito otomatikong napupunta sa unang kamag-anak na mag-file ng claim. Kapag walang malinaw na beneficiary, nagsasagawa ang SSS ng masusing verification at investigation. Sinusuri nila ang mga dokumento, family records, relationship ng claimant sa namatay, at iba pang legal requirements. Layunin nito na matiyak na ang benepisyo ay mapupunta sa tamang tao. Maaaring hingin ng SSS ang ilan sa mga sumusunod: death certificate, valid IDs, birth certificate, marriage certificate, proof of SSS membership, at iba pang supporting documents depende sa sitwasyon. Siguraduhin kumpleto ang mga dokumento upang maiwasan ang delay sa claim. Narito ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga maaaring makatanggap ng SSS death benefit. Number one, ang legal spouse at qualified dependent children. Number two, parents. Number three, designated beneficiary. At number four, legal heirs. Ito ang hierarchy na sinusunod ng SSS sa proseso ng death claims. Kung my.sss account ka, ugaliing suriin at i-update ang iyong beneficiary information.
Huwag hintayin na magkaroon ng problema bago ito ayusin. Ang simpleng pag-update ng beneficiary ngayon ay makakatulong upang matpadali ang proseso para sa iyong pamilya sa hinaharap. At yan ang tanong sa sagot. Walang beneficiary sa SSS, sino ang makakatanggap ng SSS death benefit? Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, subscribe at pindutin ang notification bell para mas marami pang SSS, PhilHealth Pag-ibig at government benefit tutorials. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.